and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, share ko naman sa inyo kung ano yung mga halaman na mabibili natin sa budget na 200 pesos. So naghahanap kayo ng mga halaman na budget friendly lang at yung abot kaya lang yung presyo. Ito yung mga halaman na maaari nating mabili sa halaga na yan. At syempre sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit na rin po and support yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gusto nga po palang bumisita sa aming garden na andito po sa screen yung aming complete address. So unahin na natin yung mga hanging plants at isa sa pinakamura na hanging plants na mabibili natin. So, less than 200, marami na kayong mabibili na peperomia. Pero yon syempre, depende yon sa ano. Depende siya sa kapal at sa lago at saka sa laki ng basket. Yung sa halagang 200 pesos ninyo. Maaaring mas magmahal pa sa 200 dahil na rin yon sa laki nga. So, yung pagka mga ganito kanipis, hindi lamang isa yung mabibili nyo na ganito na Cupid peperomia. So, ayan. And ito naman kasi mga Cupid peperomia, kilala rin sa amin na tawag na variegated. Yan lang talaga yung pangalan nito dati, variegated. And ayan, hindi masyadong lumikot or nagalaw yung presyo niya kahit nagtaasan yung presyo ng ibang halaman. Tsaka ang maganda mo dito, madali siyang pakapalin, madali siyang i-propagate, madali siyang paramihin. Kasi kung napanood niyo yung mga vlog ko regarding dito, kasi kasama din siya sa mga hanging plants ko na mga vlog, pumuputo lang talaga yan ng pira-piraso sa bawat makakapal at malalago. Hindi natin mapakita dito kasi ano siya bagong tanim pa lamang at maninipis pa. So puputol ka lamang, pagkatapos itutusok mo lamang sa lupa at ayun na. Ano na siya? Mabubuhay na siya at unti-unti na siyang magkakaugat, unti-unti na siyang kakapal. Sa lahat ng peperomia, ito yung isa sa pinaka less sensitive. Hindi siya madaling mamatay at madali siyang buhayin. And ang sunod naman sa ating listahan, another hanging plant. Ito naman yung spider plant. Ito, less than 200, marami na rin kayong mabibili. Hindi lamang isa yung mabibili ninyo kasi nasa small basket. Pero syempre, magva-vary pa rin yung presyo nito. Depende kung gaano kalaki. Kasi meron itong nakalagay sa much bigger na hanging basket. Yun, mas mahal yun kasi mas makapal, mas malago. And itong isang to, nasa maliit siya. Kaya mapapansin ninyo, wala pa siya ng mga sungot-sungot, hindi pa siya nalabas. Pero eventually, magkakaroon yan, intay-intay lang. At saka ito kasi, kung mapapansin nyo, sulit na rin to. Kasi hindi lamang yan isang puno. Napakaraming puno na niya na maliliit na nagsama-sama dito. At saka perfect yung dahon niya. So, ganun lang yung parang siguro maibibigay ko na rin na tip kapag namimili kayo ng halaman. Kung gusto nyong masulit yung presyo ng bibili ninyo, hanap kayo ng lalo't parehas lang din naman yung presyo niya, hanap kayo ng mas makakapal at mas malalago at kung pupwede or kung maaari, yung may mga anak-anak na siya para at least, yun, kahit pag uwi nyo ng bahay, i-root divide nyo kagad para ma-propagate or maparami nyo yung halaman na binili nyo, pwedeng-pwede na kagad siya kasi na yun kumbaga panibagong sibol na pwede nyo nang ihiwalay doon sa mother plant. Tsaka itong spider plant, isa to sa, yun nga, hindi rin nalikot ang presyo niya, pero isa din to sa pinakasulit na mabibili nyo na murang halaman. Napaka-underrated din itong mga spider plant na to. Kaya ito, isa sa favorite ko rin to na hanging plants. Kasi yung variegation niya, consistent din pati. At saka pagka humaba at kumapal na yung mga yan, yung dahon yan, lalo na pagka napuno yan at naglabasan yung sungot, doon nyo siya mas maa-appreciate. And ang next sa list natin, ito namang ating tinatawag na rapis or cabo negro. Ito, isa rin to sa pinaka-ma-advise kong halaman. Kasi ito, mapa-indoor, mapa-outdoor, wala kayong magiging problema. Kaya niyang i-tolerate ang full sun at hindi rin siya basta-basta mamamatay or magbabago yung kulay niya or maninilaw kapag inilagay nyo siya na indoor plant. So, napaka-adaptable nitong halaman na to sa surroundings niya. And yun, kaya isa to sa pinaka pwedeng i-recommend na halaman. At saka yun, mas ma-appreciate nyo siya kapag makapal na siya. So yan, mabibili nyo to ng 200 or less pa kung halimbawa ay mas maliit. Syempre, mas mura. Kapag naman gusto nyo yung mas matataas na at mas makakapal pa, yun yung maaaring umabot ng or maglumampas ng 200 pesos. But still, meron pa rin tayong mabibili nito ng mga 200 pababa. Ito kasi nasa nursery bag yun. Kasi minsan, dumidepende yung size ng plant doon sa size ng
sa size ng tawag dito, ng nursery bag niya. Minsan, yun pa yung isang advice or isang tip. Kapag minsan kasi, based on our experience, ang size ng nursery bag, doon dumidepende yung presyo niyan. So, pwede kayong maghanap ng kunyari ay mas maliit na kapag namimili kayo, lalo't marami naman kayong options or choices, mas maganda kung halimbawa, pipili kayo ng mas maliit na nursery bag. Ibig sabihin kasi, mas less yung price noon ng mga halaman na yon. At pagkatapos, yung mas makapal na parang kasing kapal na siya noong nakalagay sa much bigger na nursery bag. So, ibig sabihin lang, nakamura kayo, binayaran nyo siya sa less price dahil nasa maliit na nursery bag, pero yung kapal ng halaman na binili nyo ay singkapal na nung nasa much bigger nursery bag, which is mas mahal. Pagdating naman sa mga aglo, marami kayong mabibili actually na less than 200 or 200 pesos yung budget nyo. Marami na tayong mahahanap or makikita niya. Tulad na lamang nitong mga Snow White, yung mga Red Siam, mga Doña Carmen, yung mga aglo na dito lang sa atin or local na or matagal na dito sa atin, yun yung medyo mababa yung presyo. Pero syempre, magba-vary nga rin pa rin yung mga presyo nila doon sa laki, sa kapal, at saka doon sa, yun nga, sa laki ng paso nila. Kapag ka mga single lang naman, tapos napansin nyo nasa maliit na pot, yun, less than 200 pesos, marami tayong mabibili ng mga ganyan. Madali naman siyang pakapalin na at palaguin na kapag ka nasa sa inyo na. Hindi rin naman kasi ganun ka-sensitive or kahirap alagaan itong mga aglaw, lalo na yung mga local dito sa atin. And ang isa pa sa pinaka hindi tumaas at hindi nagalaw yung presyo natin, itong mga peace lily natin. Dito sa peace lily natin, 50, 100, 150, depende yun sa kapal ha. Basta less than 200, marami na kayong mabibili, hindi lamang isang pot or hindi lamang isang nursery bag. Yung maaari nating mabili dito sa mga peace lily natin. Kasi ano naman yan matagal na dito, hindi rin masyadong nalikot yung presyo. Depende na lang yung presyo niyan sa kapal. Mas malaking nursery bag, mas malago, mas malalaki yung peace lily, syempre, mas medyo may kamahalan na yon. Pero yun nga, may mabibili kayong ganun. Pagkatapos, kahit naman itong mga variegated peace lily natin, mayroon din tayong mabibili na mga less than 200 pesos. Kahit pasabihin mong mas, mas maganda, compare mo dun sa local natin na peace lily. Yun nga lang, medyo mas maliliit siya ng konti talaga. Kasi yun, pero at least may mabibili pa rin tayo. Hindi rin naman mahirap palakihin, palaguin, or pakapalin ng peace lily, lalo na itong mga variegated ones. Ang medyo nagiging issue lang dito, pagka yung dahon niya, nawawala yung variegation. Basta enough naman yung amount of light na nare-receive niya, magdutuloy-tuloy, magdidire-diretso yung variegation na meron sila sa dahon nila. Punta naman tayo dun sa mga halaman na pwede nating or yung mga outdoor plants naman. Ito, syempre, hindi rin pwedeng mawala sa listahan natin. Etong mga different varieties ng crotons. So, pagdating sa mga crotons or San Francisco, kahit ano yan, kahit anong varieties yan, less than 200, mabibili niyan. Marami na kayong mabibili doon. Hindi lamang isang piraso yan. Kasi, etong mga crotons naman, syempre, depende pa rin yung sa size. Pero may mga available kasi dito sa garden o kahit sa saan kayong garden na magpunta, nandun lamang siya sa mga maliliit na nursery bag. Pagka ganung maliliit pa lang yung nursery bag, hindi pa rin ganung kalakihan yung halaman at hindi pa rin ganung kalakihan yung mga presyo nila. And ang pinaka-popular or pinaka-sikat na or mabenta na croton dito, yung itong tinatawag na mother and daughter. Dahil na yan din dito sa niya, yung very unique niyang characteristic na mayroong parang sungot siya pagkatapos magkakaroon ulit ng panibagong dahon. Kaya siguro siya tinawag na mother and daughter dahil doon sa characteristic niya na yon. So kung halimbawa naman flowering plants naman yung inyong kursunada o gustong ilagay sa inyong bakuran, syempre number 1 dyan yung ating mga roses. Ang mga roses natin, price range niyan less than 200. So makakabili na kayo, marami na rin or hindi lang isang piraso yung mabibili yung mga roses. Iba't ibang klase rin kasi yung mga roses na naglalabasan ngayon. Merong tinatawag na PT Mini, merong yung ating pinaka-rose or yung American rose kung tawagin at meron din kasing tinatawag pa na Korean rose. Bukod doon sa size ng rose na mga nabanggit natin, doon na rin sa mga varieties yung yung mga magva-vary yung presyo ng mga roses na mabibili nyo. And kung another flowering plant sa pag-uusapan, hindi din pwedeng mawala to. Ito, at doon na sa atin to, very popular sa atin at saka matagal na sa atin itong mga gumamela. Ayan. Kung talagang kulay lang din naman ng bulaklak ang pag-uusapan, hindi naman ito nagpapahuli sa rose. And then less doon 200 yung mga mabibili natin ito.
Yung maliliit nito ha, hindi yung makakapal o yung malalago kasi syempre yung matataas na, mas mahal na yung presyo nila. Pero kung mga ganitong maliliit lang, around 2 to 3 feet, may bulaklak man yan o wala, bukuhan man siya o sangahan man yung mga gumamela, ayun, basta nasa isang nursery bag, pare-parehas naman yung presyo niyan. Or even pwedeng bumaba kapag mas maliit yung nursery bag na pinaglalagyan. Ito naman, itong mga fern na to, ayan, murang-mura lang to kasi ito ginagamit din sa landscape, mapa outdoor man, or even sa indoor, pwede rin siya kasi ito, inilalagay siya sa nilalagay siya sa CR, sa bathroom. Okay na okay sa kanya yung mga matataas na humidity na space or spot ng bahay ninyo. Ito, 3 for 100, may mabibili kayo nito. Kaya sa 200 lang, ang dami nyo nang mabibili nito. Kasi nakalagay naman kasi sila sa 4x4 lamang na nursery bag. So, yun yung isa sa pinakamaliit na nursery bag na pwedeng paglagyan ng mga halaman. And kung halimbawa, ang hinahanap nyo naman ay pambakod or pang privacy hedge, isa sa pinaka-popular na gawing privacy hedge, itong Maki. Ito, depende syempre sa size. Pero may mabibili kayo around 2 to 3 feet. Less than 200 pesos, meron na kayo mabibili nito. So, ayan. Ito, dali naman siyang tumaas at kumapal actually. Alagaan lang din sa trim. Ang maganda mo sa kanya, kapag kasi dikit-dikit siya na nakatanim, yun nga, nagiging parang bakod siya at pwede nyo siyang lagyan ng design o lagyan ng pattern kung ano man yung gusto nyo. Depende kapag yung makapal at malago na siya. Pero syempre, magsisimula siya sa maliit, kaya hindi pa masyadong manonotice or hindi pa ganun kadami yung mga sanga-sanga niya or hindi pa ganun kakapal yung mga dahon na meron siya. Pero makikita niyo naman yung mga mature na leaves, yun yung darker green ang kulay, pagkatapos yung mga light yung kulay na medyo light green yung kulay, yan yung mga bagong sibol pa lamang sa kanya. Kaya kapag naka-display siya at ginawa niyong privacy hedge, parang nahahati sa dalawa yung kulay niya. Kasama din sa listahan natin itong horsetail. Ito sa horsetail, dalawang klase yung pwede nating pamilihan dito, pero parehas silang less than 200 pesos. Yung isa, medyo mas manipis kasi nakalagay siya sa nursery bag na 4x4 katulad ng pinaglalagyan ng fern na pinakita ko sa inyo. So yan, ito nga, sa 100 piso, marami na kayong mabibili nitong horsetail na to. At pagkatapos, kung medyo gusto nyo ay mas makapal na, nandito naman meron ding available na nasa kalagay naman siya sa timba, mas makapal at mas malago, mas mura siya, ay mas mahal siya ng konti, pero gayon pa man, less than 200 pesos pa rin, hindi lamang isa yung mabibili ninyo. Another very popular na gawing privacy hedge, isa rin sa pinaka magandang kulay na halaman na pang outdoor, etong Eugenia. So, may dalawang klase tayo, merong variegated Eugenia at merong etong mas popular na green at saka orange. So, yung mga nagiging talbos nito, ito yung nagiging kulay orange na nagbibigay sa kanya ng pinakaganda niya. Tsaka, ayan, kapag pinagdikit-dikit mo din siya, pwede mo siyang katulad ng Maki, kumakapal at lumalago siya. Ang kailangan lang sa kanya, ilagay mo siya sa talagang tinatamaan ng direct sunlight. Kasi subok na namin to, kapag nasa lilom siya, nagiging leggy siya, tumataas siya, tapos nawawala yung ganda nung pagka-orange ng mga dahon niya, hindi masyadong lumalabas. At pagkatapos, manipis. Parang hindi mo siya pwedeng gawing privacy hedge kung ilalagay mo siya doon sa spot ng paglalagyan nyo ay hindi tinatamaan ng direct sunlight. Kailangan talaga nila direct sunlight para mas makapal, mas kumapal sila at mas lumago. At syempre, yung presyo nito, may mabibili kayong maliit, may mabibili kayong malaki, merong pwedeng lumampas ng 200 pesos, pero yun yung matataas na talaga. Syempre, depende yun sa paggagamitan ninyo. Pero yun nga, hindi rin naman kasi siya maselan. Abunuhan lang natin para mas kumapal at mas lumago. At pagkatapos, alagaan din natin sa trim. Katulad ng Maki, pwede din, pagka makapal na siya, pwede mo siyang lagyan ng shape, pwede mo siyang lagyan ng design, at depende na sa inyo kung ano yung gusto niyo. Pero ito yung Maki at saka itong Eugenia, pinaka-popular siya or pinaka-maganda siyang gawing privacy hedge. And ang next naman sa ating list ay ito namang bottle brush. So dito sa bottle brush, may dalawang klase tayo. Isang dilaw at saka isang, ito yung medyo mapula. Isang purong dilaw at saka itong isa naman parang naghahalo siya na green at saka pula. So, ito, maganda sa kanya. Nagiging puno to ha. Kumbaga, tumataas at lumalaki din siya. Kasi may nakita ako nito na medyo mataas na. Kumbaga, let's say, mga around 10 feet na yung taas niya. So, maaari siyang maging puno. Pero nagsisimula siya sa ganito, less than 200 pesos. Ilan na rin yung mabibili nyo nito. At ang maganda mo sa kanya,
based dun sa mga nabasa ko at saka dun sa mga namimili na rin sa amin dito, ay ano siya, mosquito repellent. So kung maraming lamok sa bakuran ninyo sa space or sa harap ng bahay ninyo, isa to sa pinakamaganda na ipang-display. Kumbaga, win-win situation kayo dito kasi bukod sa ganda niya, kasi madilaw, ay mare-repel pa or matataboy pa niya yung mga lamok na maaaring marami doon sa palibot ng inyong bahay. I'm not quite sure lang kung pareha sila nitong sa green at pula kasi yung nabasa ko sa internet at yung kadalasan ng bumibili sa amin, yung kulay dilaw, yung mosquito repellent daw. So, yun. Depende na kung ano sa inyo kung alin yung mas trip ninyo na kulay. Pero para sa akin, mas okay itong yellowish. At ang susunod naman sa ating list ay itong Picara. Dito sa Picara, less than 200 pesos, less than 100 pesos, may mabibili na kayo. At ang kailangan nila, pang outdoor din. Sa 200 pesos, madami na kayong mabibili. Hindi lamang isang nursery bag yon. Pero mas marami kayong mabibili kung yung nasa mas maliit na nursery bag yung bibili ninyo. Madali naman tong pakapalin, madali din tong palaguin. And yun, anuhin lang natin, alagaan lang din natin siya sa trim para mas kumapal, magsanga-sanga siya kasi mas masanga, mas makapal, mas lalabas yung mga kulay pula niya. Ito nakikita ko siya sa Starbucks, dun sa isang Starbucks na napupuntahan namin. Outdoor plant siya, pero doon sa pinaglalagyan niya, nakalagay siya sa pot, tapos hindi naman siya tinatamaan ng direct sunlight. Pero nakikita ko na okay naman siya. Okay din yung adaptability nitong halaman na to pagdating sa amount of light na nakukuha niya. Hindi siya katulad ng ibang halaman na kailangan talaga tamaan ng direct sunlight or pang outdoor lang talaga. So, sa tingin ko okay siya. Yun nga lang, siguro, mas mabilis siyang kakapal at lalago kapag nasa labas siya at tinatamaan siya ng direct sunlight. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please visit na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.